Hindi dumalaw si Samuel dahil may mga meetings daw siya today, pero nagpapadala siya ng bulaklak at mga kung ano-anong pagkain mula sa restaurant na paborito niya. Sigurado kang hindi pa kayo? Heto na naman si ate, kinukulit na naman niya ako. Bakit ba pinipilit na kami hindi naman talaga? Para kasing may something kayo Umismid lang ako. Nagmamadali ko nang tinapos ang pagkain ko para makaalis na ako. Madami din akong gagawin sa maghapon. May 3-hour shoot meeting with 2 clients at meeting sa isang endorser kasama si Sonny. So sobrang busy, hindi ko na na-check ang aking cellphone. 6:00 na matapos ang araw ko. Doon ko palang nabasa ang mga messages ni Samuel. Tinatanong niya kung gusto ko daw bang mag-dinner kasama siya. Nag-preserve daw siya ng VIP room sa isang sikat na restaurant. Since malapit lang naman iyon dito sa kinaroroonan ko'y pumayag na lang din ako. Hindi ako nakakain ng maayos sa buong maghapon kaya deserve kong kumain ng masasarap na pagkain sa restaurant na iyon. Nauna ako nakarating sa room namin. 5 minuto lang ay dumating din agad si Samuel. May hawak itong 2 paper bag. Nag-abala ka na naman. Sabi ko nang iabot niya sa akin ito. Gusto ko nagbibigay ng gift sa'yo. Makabawi man lang. Sinilip ko ang mga paper bags. Ang isa ay chocolates at ang isa naman ay watch. Naalala ko tuloy yung relo na ibinigay ko sa kanya. Pinag-ipunan ko pa talaga noon iyon. Open it. Utos niya sa akin. Nakita ko lang ang box pero hindi ko sinilip pa ang itsura ng watch. Binuksan ko naman ito at tinitigan. Para pares tayo. Anya. Tinignan ko ang kanyang kamay pero ibang watch naman ang gamit niya. Ngumiti siya. Ganyan ang binigay mo noon na watch sa akin. Biglang nag-init ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Parang gusto ko siyang halikan pero pinigilan ko ang sarili ko. Nasaan na yun? Pigil ko ang boss na manginig. Nasa bahay. Nasa kwarto ko. He keep it. Binilhan mo ako nito pero hindi mo naman sinusuot yung bigay ko sa'yo. Isusuot ko lang iyon kapag tinanggap mo na ulit ako. Kapag sinuot mo na din iyan, ibig sabihin tinatanggap mo na ako. God, is he asking me for marriage? Binalik ko ang box sa loob ng paper bag saka ko inilagay sa akin tabi. Hindi ko alam kung may chance ba na maisuot ko ang watch niya. Tahimik kaming kumain. Hindi ko alam kung malungkot ba siya o ano. Bakit kasi niya ibinigay agad ito sa akin? Ni hindi pa nga kami nagsisimula sa pagiging fubu Are you upset? Nag-angat siya ng muka. No. Marahan siyang umiling. You're not? Of course not. I'm just enjoying our dinner. Enjoying? Mukha ka ngang malungkot Ngumiti siya. I'm with you. Of course, I'm happy. I'm not convinced, but I have something in mind that would definitely brighten up your mood. Nalaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang aking paa na sumasanggi sa kanyang binti, paakyat sa kanyang hita. Napapikit siya. Kayla? What? Inosente ko namang tanong. Napakagat siya ng labi nang maramdaman niya ang daliri ng aking paa sa kanyang zipper. Kayla? Umiling siya. Tutol siya. Ipagdadamot mo ba to sa akin? Napaawang ang kanyang labi. No. It's yours, baby. Napangisi ako. Good. Pagkatapos magbayad, lumabas na kami sa restaurant. Sa likod kami dumaan upang masiguro na wala ibang makakakita sa amin, lalo yung mga nakakakilala sa akin. Sa kanyang sasakyan ako sumakay dahil tinatamad din ako mag-drive. Ang isa sa bodyguard niya ang nag-drive sa aking sasakyan. Tahimik ako sa unang mga minuto ng biyahe namin hanggang sa magulat ako dahil hinawakan ni Samuel ang aking kamay. Pinagsalikop niya ang aming mga daliri. Hinalikan pa niya ito. Feeling jowa lang. Hindi na ulit ako nagsalita. Wala na ulit usap-usap pero madalas nagkakasalubong ang mga mata namin. Maya't maya naming sinusulyapan ng isa't isa. Nagtanggal ako ng seatbelt ko at hindi muna agad bumaba. Ninitaan ko siya ng pagkatamis-tamis. Thanks. Masuyo naman ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Binuksan ko na ang pintuan at bago ako bumaba ay muli ko siyang tinignan at nginisian. At bago ko ibinaba ang aking mga paa ay may pahabol pa akong kalukuhan na ginawa. Inangat ko ang aking puwetan at sinadya kong mapasubsob sa kanyang mabango at makinis na leeg. Habang ang aking kamay naman ay napahawak at pisil sa kanyang matigas na alaga. Napakasarap sa tainga ng ungol niya dahil sa nangyari. Sorry. Painosente kong hingi ng paumanhin. Umayos ako at bababa na talaga sana nang pigilan niya ako. Nadigas ang katawan ko sa gulat dahil sa kanyang ginawa. Hinalikan niya ako. Halik na mainit at agresibo na tumagal ng kulang 1 minuto. That's fruit this in me. Hiningal niyang bulong.
Pulang-pula ang mukha ko nang makababa ako. Nakaalis na siya pero nakatanga pa din ako dito sa labas ng bahay. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni nanay na nakagising ng aking diwa. Po? Si Samuel ba naghatid sa'yo? Ba't ang tagal mong bumaba ng sasakyan niya kanina? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Sumulpot naman si ate sa kanyang tabi. Sabi sa'yo na parang may something ang mga yan. Hindi na lang ako nagsalita pa. Nagmana ako kay nanay at humalik naman ako kay ate. Aakyat na po ako. Madami pa akong gagawin. Kahit puyat ay magaan ang pakiramdam ko na gumising kinaumagahan. Nag-plonking ako ng 3 minutes bago ako naligo. Hindi nagpunta ngayon sa bahay si Samuel dahil may meeting siya with an investor over breakfast. Kaya ang mga tao sa bahay ay nagtatanong kung bakit hindi nagpunta ang lalaki. Nasanay na sila dito. Sinabi ko na tumigil na ito sa panliligaw para lumungkot sila. Nakangisi tuloy akong umalis. Pagod na pagod ako sa araw na ito. 2 p.m. na nga nang kumain kami. Ito pa lang ang unang kain ko sa buong araw. At hindi pa dito matatapos ang trabaho ko dahil may ilang engagement pa ako hanggang alas 5 ng hapon. Para akong lantang gulay nang sumapit ng oras ng uwian. Ngayon ko palang naisipan na tingnan ang aking cellphone at tambak na nga ang mensahe mula kay Samuel. In an instant nagkaroon ng ngiti ang aking mga labi. Nag-reply ako sa kanya na katatapos lang ng work ko. Agad naman siyang tumawag. Gusto mong kumain tayo sa labas? Malambing niyang tanong. Pagod na ako pero ewan ko din sa sarili ko kung bakit ako biglang pumayag. Sa basement parking na kami nagkita. Nauna akong dumating doon. Hindi ako lumabas ng sasakyan hanggat hindi siya dumadating. After 5 minutes, pumarada sa tabi ko isang magarang sasakyan. Iba na naman. Mukhang mahilig siya sa mga cars. May bit-bit siyang bulaklak para sa akin. Hindi naman ako agad nagbukas ng pintuan upang bumaba. Hinintay ko siya na lumapit at katukin ang bintana. Tinulak ko ang pinto saka ako bumaba. Kahit hindi ko naman talaga sinasadyang matalisod at mapayakap sa kanya. Ginigiit niya na sinadya ko. Hindi nga. Ganito na pagod ako, iaasarin pa ako. Sumisimple ka din no? Inirapan ko siya pero tinatawanan lang niya ako. Ang sunod kong ginawa ay nakapagpanganga sa kanya. Dinakma ko ang kanyang alaga. O ayan, sinadya ko na yan. Mula sa pagkakagulat ay napailing siya at napamura. Natawa ko. Tara na, nagugutom na ako. Agad naman niyang pinulupot ang kanyang braso sa aking bawang. Sabay kaming sumakay sa elevator hanggang sa pinakatuktok ng building kung saan nandoon ang restaurant. Sobrang ganda ng lugar at ang ganda pa ng mesa na pinareserve niya para sa amin. Sobrang ganda tuloy ng pakiramdam ko. At pakiramdam ko, couple kami na nagda-date. Sinubuan pa nga niya ako. Subuan mo din ako. Sabi niya habang nakanguso pa ang labi. Huh? May sarili ka namang kamay. Baliwalang sagot ko naman. Kaya mo na yan, matanda ka na. Pinigilan ko ang sarili na maging sweet sa kanya. Naalala ko na naman kasi ang ginawa niya sa akin noon kaya nag-iba na naman ang mood ko. Ayos ka lang? Tanong niya habang nagmamaneho siya. Pauwi na kami. Sa kanya na ako sumabay dahil mapilit siya. Yeah, napagod lang siguro ako. Baka magkakaroon ako kaya ang moody ko din. Magpahinga ka na lang agad. Pagdating namin sa labas ng bahay, nakaabang agad ang nanay at ate. Akala ko tumigil ka na sa panliligaw. Napakunod ang noo ni Samuel. Hindi ko yun gagawin. Sagot niya kay ate. Sabi niya kaninang umaga, tumigil ka na. Hindi ako titigil. Kahit patanggapin na niya ako, hindi ako titigil na ligawan siya araw-araw. Corny. Panabay pa naming sabi ni ate. Matutulog na ako. Salamat sa paghatid. Dumiretso na ako sa akin silid. Nagilamos ako at hindi na ako nakapagpalit pa ng maayos na damit. Nakatulog ako agad dahil sa pagod. Napatulala ako ng ilang sandali sa kisame bago ako bumangon. Naalala ko na malapit na pala akong umalis ng bansa para sa aking bakasyon. Sana pagkatapos ng bakasyon na ito, maayos na din ako. Hindi na magulo ang utak ko. Nasa baba si Samuel, kasama niya ang mga bata. May dala din ulit siyang bulaklak at isang giant na teddy bear. Ninitian ko siya. Dapat good vibes lang ako sa buong araw. Ayos ka na? Yup. Nilagpasan ko lang siya upang magpunta ng kusina. Nagugutom na kasi ako. Sumunod naman siya sa akin. Sinamahin niya akong kumain. Salad lang ang kinain namin dalawa. Nag-share kami. Wala akong gagawin ngayon. Pwede kitang samahan sa lakad mo. Hindi na. Baka magsalos ka lang. May photoshoot ako ngayon para sa underwear. May kasama ka mga lalaki models? Yup. Bumuntong hininga siya at tumango.
Alam kong seloso siya kaya nauna ko nang sinabi sa kanya. Baka masira lang niyang araw ko kapag pinilit niyang sumama sa akin. Pagkatapos ng shoot ko ng 3 p.m, nagtext ako sa kanya upang makipagkita sana kaso hindi niya sinasagot ang tawag ko. Naghintay pa ako ng 1 oras pero wala talaga siyang reply man lang. Sabi niya hindi siya busy. Dumaan muna ako sa mall upang bumili ng pinabibili ni ate. Paliko na ako ng supermarket na makita ko si Samuel. Kasama niya ang kanyang mommy. May bitbit silang mga paper bags. Mukhang nag-shopping silang dalawa. Ang sweet niya sa mommy niya kaya napangiti ako. Lalakad sana ako ng diretso at kunwari hindi ko sinasadyang makabanggaan sila nang may isang babae na sumulpot. Si Freda. Nawala ang ngiti sa labi ko at hindi ko na din tinuloy ang dapat na gagawin ko. Umuwi tuloy ako na hindi ko na nabili ang pinabibili ni ate. Umakyat ako sa kwarto ko. Nahiga at nag-check ng mga emails dahil hindi naman ako makatulog. Maya-maya pa idinig ko na ang sunod-sunod na katok mula sa pinto. Sumisigaw ang mga bata. Tita, Tito Samuel's here. Hindi ako sumagot. Hindi naman ako nag-lock kaya malaya silang nakapasok dito sa loob. May bitbit si Samuel, yung bitbit kanina ng kanyang mommy. Medyo umuliwalas tuloy ang mukha ko dahil doon. Nag-shopping si mommy kaya sinamahan ko siya. Lobat din ang cellphone ko. Lumapit siya sa akin. Ang mga bata naman ay naupo sa couch at binuksan ng flat screen. Okay lang. Nakatingin ako sa hawak niya. Binili ni mommy. Kumislap ang aking mga mata. Talaga? Excited na tuloy ako makita ang laman ng paper bag. Hindi din nagtagal ang mga bata sa kwarto ko. Lumabas na sila agad. Inutusan ko naman si Samuel na ilock ang pintuan ko. Why? I wanted to kiss you. Nakangisi kong sabi. Nagmamadali naman itong bumaba ng kama at nilock ang pintuan. Nahiga siya sa tabi ko. Hindi naman kami magkadikit. May espasyo pa din sa aming pagitan. How's your day? Tanong niya. Pagod. Ikaw? Hindi siya sumagot ng ilang sandali. Stress kay mommy. Pinipressure na naman ba siya? Natahimik tuloy ako. Hindi ko din alam kung ano ang sasabihin. Gusto kong sabihin na hindi pa ako ready. Hindi ko gusto magkaanak pa pero sa halip iba ang nasabi ko. You don't have to wait for me, Samuel. Ayaw din kitang paasahin. Wala pa din ba akong pag-asa? Hindi ako nakasagot. Maging ako'y napatanong din sa akin sarili. Kung pikutin na lang kaya kita. Baliw. Ngumiti ako. Or maghanap ka ng mas deserving. Paasa ka din, Kayla. Pagkatapos ng mga pinagagagawa mo sa akin, sasabihin mo sa akin yan? Tumawa siya kaya natawa na din ako. Sorry naman. Sobrang gulo talaga ng isip ko. Sorry. Hindi ako tumatanggap ng sorry. Sagot niya. Ano palang gusto mo? Gusto ko ng kiss. At hindi na niya ako hinintay na sumagot pa. Basta na lang niya akong niyapos at hinalikan. Alam niya kung paano mag-control at ginawa niya iyon kahit pa alam niya na bibigay ako kapag bumaba na ang kanyang mga labi pababa sa aking katawan. Mabilis siyang bumangon at bumaba sa aking kama. Hinalikan niya ang aking noo bago siya lumabas ng aking silid. Dahil sa pagod nakatulog din ako agad at umaga na nang magising ako. Another busy day again. Trabaho at the same time, preparation para sa pag-alis ko ng bansa in 2 days. 2 maleta ang plano kong dalhin para sa bakasyon ko. Matagal akong mawawala. 3 weeks to 1 month or baka madagdagan pa kapag nakapag-isip-isip ako. 6:00 na matapos ako sa trabaho at bago ako sumakay sa sasakyan ay una kong chinek ang aking phone. Madami mga messages sa Samuel. Inaaya niya akong manood ng sine. Pagod na ang katawan ko pero pinagbigyan ko pa din siya dahil matagal ako mawawala. Sulitin na niya muna ako dahil hindi ko alam baka pagbalik ko galing bakasyon ay sigurado na talaga ako na hindi ko siya kayang bigyan ng chance. Hindi ko alam ano ba talaga ang status namin. Ano ba ang status niya sa akin? Manliligaw? Fubu applicant? Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo ng utak ko. Sa parking na mall niya ako hinintay. May dala siyang hoodie jacket at cup para sa akin. Parehas kami ng suot. Para walang makakilala sa atin. Anya habang inaayos ang aking cup. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Tumingkayad naman ako at binigyan siya ng halik sa labi. Hindi ko din maintindihan kung bakit ko na lang siya basta hinalikan. Gusto ko lang. Mukhang kinilig naman siya. Sabay kaming pumasok sa mall. Bumili siya ng popcorn at drinks bago kami pumasok sa loob ng sinehan. Sa bandang gitna kami umupo. Walang gaanong tao na nanonood at wala din kaming katabi. Nagsimula na ang palabas at nagsimula din akong umuya ng popcorn. Panay naman ang sulyap sa akin ni Samuel. Napapasubo din siya sa akin ng popcorn.
Ang tagal na din ang huli kong nanood ng sine. Sabi niya. College pa yata nun. Nagtaas ako ng kilay. With an ex. Tumawa siya. Hindi nga pala siya noong nag-girlfriend. He just played. Ito ang sabi ni na ate sa akin. Sa sobrang haba ng pila ng admirer, hindi siya pwede magstay sa isa. Kailangan lahat mapagbigyan niya. Nagbago na ba siya? Talaga bang mahal niya ako at handa akong pakasalan? Sinulyapan niya ulit ako. Hinawakan niya ang kamay ko sabay dampi ng mainit na halik doon. I love you, Kylie. Gumiti ako. Masarap daw mag-make out sa sinihan. Gusto ko malaman. Sabi ko na ikinatigil niya. We're here to watch. Ngumuso ako. Experience naman. Biro ko. Manood na lang tayo. Napakaseryoso naman ito. Pagod din ako kaya wala akong energy na harutin at tuksuin siya. Maganda naman ang movie pero hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako nang maramdaman ko ang marahan niyang haplos sa aking muka. Sorry, nakatulog ako. It's alright. You look tired. Gusto mo na bang umuwi? Naalala ko na aalis na ako at hindi ko siya makikita na isang buwan kaya umiling ako. Ayoko pang umuwi. Gusto pa kita makasama, Samuel. Kaso hindi ko magawang sabihin. Paano kung pagbalik ko hindi ko pala talaga siya gusto? Pero paano kung hindi? Ay, kain na muna tayo. Treat ko. Sabi ko. Okay, thank you. Mabuti naman at pumayag siya. Ayoko yung igigiit na lalaki siya, kaya siya dapat ang magbayad. Patapos na din naman na ang movie kaya tinapos na lang namin dahil gusto niya talaga ito. Wala na akong hilig sa panonood. Siguro dahil mula na magdalaga ako, mas ginagamit ko ang oras ko sa mga bagay na pagkakakitaan ko at sa kalandian na din. Uuwi na ba tayo? Tanong niya pagkatapos namin kumain. Mukhang napansin niya na hindi ako nagmamadali na umuwi. Uuwi ka na ba? May plano pa akong puntahan. Can I come? Tanong niya sabay hawak sa aking kamay. Sure. Mamigay tayo ng pagkain sa isang park. Madami mga homeless doon. Inakbayan niya ako. You're making me fall in love with you more. Umingos lang naman ako. Naglakad kami papunta sa isang fast food chain upang umorder ng 50 meals. Yung sa sobra ay pamimigay namin sa mga madadaanan namin sa kalsada. Tuwang-tuwa ang mga pamilya na nabigyan namin ng libreng hapunan. Nang mabigyan namin lahat, bumalik kami ni Samuel sa sasakyan. Naupo lang kami at tahimik na pinagmamasdan ng mga tao sa labas. Kakaiba ka ngayon, sabi niya. Lagi naman akong kakaiba. Bakit? Umiling siya. Ah, dahil hindi kita nalalandi? Yun ba? No, hindi yun. Sabay takip sa kanyang alaga na sinulyapan ko. Napatawa na ako. Feeling ko, hindi matutuloy yung fubo thing natin dahil sasagutin mo na ako. Sabi niya na ikinangiti ko lang. Paano mo naman nasabi? Nararamdaman ko lang. Kaso hindi. Sabi ko, ayoko namang sabihin na hintayin niya ako ng 1 month dahil hindi ko din batid ang maaaring takbo ng isip ko nun. It's okay. Kaya ko naman maghintay. Hinila ko siya tinalikan. Alauna na ng madaling araw na makauwi ako ng bahay. Sa totoo lang parang ayaw ko pang umuwi. Gusto ko pa siyang makasama kaso anong oras na. Bye Samuel, mag-iingat ka. Pero kung inaanto ka, pwede kang umidlip muna sa guest room. Alo ko sa kanya dahil baka mapaano siya. Hindi ko na kasi namalayan talagang oras dahil gusto ko siyang makasama. Hindi naman ako inaantok. Sa totoo lang buhay na buhay ang dugo ko ngayon. Thank you for your time, Kylie. Niyakap niya ako tinalikan na ilang segundo. I love you. Hindi din ako aantukin dahil sobrang saya ko din. Kaya inayos ko na lang isang maleta ko. Pagsapit ng 5 AM, nag-record ako ng dance cover. Inedit ko at ini-upload. Pagsapit ng 6 AM, doon pala ako natulog. Tanghali na nang magising ako. Madami ding mga missed calls si Samuel. Kaso dahil sobrang himbing ng tulog ko, hindi ko na narinig. May pinadala pala siyang bulaklak. May note na nakalagay na ikinakilig ko. Busy Samuel sa maghapon kaya hindi ko na lang din siya inistorbo pa. Kinagabihan ay hindi din siya nagparamdam at nagpakita sa bahay kaya nakaramdam ako ng lungkot sa pag-alis ko. Wala pa isang buwan, hindi pa nagsisimula ang bakasyon ko pero nagkakaganito na ako. Ano, hindi ka tutuloy sa pag-alis? Kinakausap ko na ang sarili ko. Madaling araw na nang tumawag siya sa akin. Galing daw siya sa Laguna. May meeting daw sila kasama ang malaking foreign investor kaya hindi na niya ako na-text sa maghapon. Kakauwi ko lang. Sorry. That's okay. I know you're tired, kaya magpahinga ka na. He chuckled. Ano nakakatawa?
Ang sweet mo na kasi sa akin. Sweet? Hindi mo na ako gaano tinatarayan. Napangiti naman ako. Bakit nga ba hindi ko na siya sinusungitan? Tatanda ako kapag lagi na lang akong nagsusungit. Sabi ko naman, akala ko dahil mahal mo na ulit ako kaya ang bait mo na sa akin. Tumawa naman ako. I should know kung mahal na kita ulit. I can wait though. Humikab siya. I'm already sleepy baby. Matulog ka na ulit. I love you. Pumalik na din ako sa pagtulog pagkaputol ng tawag. Hapon ang flight ko kaya naisipan ko na puntahan muna si Samuel sa kanila pagkatapos kong kumain ng agahan. Nakausap ko na si nanay at ate. Ilang oras din nila akong binilinan. Tumawag ka lagi. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao makikilala mo doon. At kung ano-ano pa. Masaya ako at excited pero syempre hindi din maaalis ang konting lungkot dahil matagal ako mawawala. Mamimiss ko ang nanay at ate, ang mga pamangkin kong cute at makukulit. At higit sa lahat, mamimiss ko din si Samuel. Bago ako magpunta sa office niya, dumaan muna ako sa mall para bumili ng lipstick. May nakita kasi ako sa internet kagabi na bagong labas na shade ng paborito kong brand. Kaya dinaanan ko na muna. Magta-take out din ako ng pagkain para kay Samuel. Palabas na ako ng restaurant nang makasalubong ko ang mommy ni Samuel. Kasama niya si Freda. Hi, Kayla. Bati ni Freda sa akin. Nginitian ko siya. Ganoon din ang mommy ni Samuel. Hello. Hello po, tita. Magkakilala pala kayo ng girlfriend ng anak ko? Sa akin siya nakatingin. Yes, mommy. Nakasama ko siya noon sa probinsya. Sagot naman ng babae. Nakahawak siya sa kamay ng mommy ni Samuel. Magkasundo talaga sila. Ngumiti lang ako. Ayoko nang magsalita dahil baka kung ano pa lumabas mula sa aking bibig. Lalo at nakaramdam ako ng inis. Nagagalit din ako. Gusto sana kitang imbitahan sa engagement party ni Samuel at Freda. It will be 2 weeks from now. I'm sure na nawala ng kulay ang aking mukha sa narinig ko. Hindi ako nakaimik. Ang napipilitang ngiti sa aking mga labi ay nabura. Tiim ang aking bibig habang walang buhay na nakatingin sa dalawa na nakangiting nakatingin sa akin. May kinalkal ang ginang sa kanyang bag. Invitation card daw na hindi ko magagawang tanggapin. Congratulations. Sabi ko't nagmamadali nang umalis. Hindi na ako nagpaalam. Hindi ko kaya. Hindi pa ako gaanong nakakalayo nang marinig ko na tinatawag ng mommy ni Samuel ang aking pangalan. Hindi ko na siya nilingon pa dahil ang nais ko lang ay makaalis na. Hindi na ako makikipagkita kay Samuel. Didiretso na din ako sa airport. Naramdaman ko na lang na basa na pala ang pisngi ko. Umiiyak na pala ako. Bakit ba ako umiiyak? Kylie! Sandali iha! Sandulipan ko lang ang ginang na humahabol sa akin bago ako sumakay sa sasakyan. Manong, umalis na po tayo. Napagod ako sa maghapon na paglilibot kaya maaga ako natulog. Hindi ako sumama sa ilang mga turista na plano magpunta sa bar ngayon para itry ang mga bar dito. Hanggat maaari iiwasan ko ang mag-inom dito at baka kung ano pa ang mangyari sa akin. At isa pa, hindi naman kasama ang pag-inom sa ipinunta ko dito. 1 linggo mahigit na ako dito and I can say that this trouble was so worth it. Parang gusto ko tuloy na mag-travel at mag-travel na lang. Nagsend ako ng voice message kina nanay at bago ako natulog. Ganito ang ginagawa ko mula pagising sa umaga, during lunchtime at sa gabi kapag nagpapahinga na. Just want to assure them that I am doing fine here. Hindi na sila nagre-reply kapag ganoon. Gusto lang nila ng update ko. After 4 days, lumapad ulit ako sa ibang bansa. Next stop is Bali, Indonesia. Sobrang ganda ng place. Parang paraiso. Best tourist destination ito sa mga tao naghahanap ng peace of mind at para na rin sa mga couple. Madami ako mga nakilala na mga turista din. Ang ilan pa nga ay mga international celebrities. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan at may mga bigating tao din na nag-offer sa akin ng projects and new business venture. Ilang araw na lang pala babalik na ulit ako ng Pinas. Parang ayoko nang bumalik kaso hindi pa pwedeng tumigil sa trabaho this year. May mga kontrata pa akong dapat tapusin. Ayoko na ba mag-fine na lang dahil nanghihinayang ako sa pera. Sa bakasyon na ito, ang dami kong natutunan. Madami din ako mga bagay na na-realize at masaya ako na uuwi ng Pinas. Sinulit ko ang ilang araw ko. Kumuha ko ng mas madaming pictures at mas madaming videos bilang remembrance para may upload ako.
Walang ibang nakakaalam sa kinaroroonan ko ngayon bukod sa pamilya ko. Kaya hindi muna ako nag-update sa aking mga pages. Tita! Hello mga pogi! Nakakamiss din pala ang mga ito kahit na makukulit. Pagkatapos yumakap at tumalik sa akin, nag-aagawan na sila sa mga pasalubong ko para sa kanila. Niyakap ko din si nanay. Namiss kita, nay. Sa susunod sumama ka na sa akin. Niyakap lang ako ni nanay at ngumiti. Masaya ako na nag-enjoy ka. Opo. Inakbayan ko din si ate na nakangiti lang at tahimik na nakatingin sa akin. Magpapahinga na muna ako. Paalam ko. Paakyat na ako ng hagdanan na magsalita ang isa sa kambal. Tita, may surprise sa room mo. Sanaway siya ni ate. Hindi na surprise kasi sinabi mo na. Ano naman kaya yun? Pagbukas ko ng aking kwarto ay tumambad sa akin ng pagkadami-dami mga bulaklak, stuffed toys na naglalakihan, mga balloon arrangement na may I'm sorry, I miss you, I love you at kung ano-ano pa. Galing ang mga ito kay Samuel. Yung mga pagkain nasa fridge, kaso bawas na. Alam mo naman mga pamangkin mo. Ayos lang ate, hindi ko din naman makakain ng mga iyon. Yung tulips, kahapon lang niya pinadala. Iniwan na ako ni ate. Ano na naman kaya ang trip ng Samuel na iyon? Akala ko ba engaged na siya? Kaso, imbes na mag-isip at mainis, itunulog ko na lang. Gabi na nang magising ako. Napasarap ng hustong aking tulog. Bumaba na muna ako para kumain dahil kumakalam ng aking sikmura. Habang kumakain ay nagre-reply naman ako sa mga emails. Back to reality na. Ngayon lang din nagsipasukan ng mga messages ni Samuel. Sobrang dami at tinabanda akong basahin. Hindi talaga ako mahilig mag-backread. Yes, ganyan ako. Ipaprint na lang niya kung gusto niyang basahin ko. Umaga na matapos ako sa aking ginagawa. Kaso hindi pa din ako inaantok kaya lalabas na lang ako. Nagpunta ako sa isang restaurant sa Makati. May kikitain lang ako tapos uuwi din ako agad. Kaso, nang matapos ang meeting namin ay may text sa akin ng isang CEO na magkita daw kami sa isang tower sa malapit. Tanghali na nang matapos ang meeting. Bago ako umuwi ay magbabanyo muna ako kaso sobrang haba ng pila. Umakyat ako sa taas dahil may public restroom daw doon. Paglabas ko ng restroom, nagkagulatan kami ni Samuel. Nandito din siya. Anong ginagawa niya dito? Kylie, militaan ko siya na naging hudyat para lapitan niya ako at yakapin ng mahigpit. I'm sorry. Please, let me explain. Ikaw ang mahal ko. Yung sinabi ng mommy. Hindi niya matapos-tapos ang kanyang sinasabi. Mahal mo ba si Freda? Tanong ko. No. Pakakasalan mo siya? Hell no. Sinong mahal mo? You. Ikaw ang mahal ko. Napangiti ako. Sinong gusto mong pakasalan? Ikaw. Ikaw, baby. Sinil ko siya ng halik na ikinagulat niya. Pero nang makabawi ay niyakap niya ako ng mahigpit at agresibo kung hinalikan. Sabi ko sa sarili ko bago ko bumalik dito, kapag hindi pa niya pinakakasalan si Freda pagbalik ko at napag-isipan ko na gusto ko pa din siya, aagawin ko siya. At ngayon na nagkita kami, na-realize ko kung gaano ko siya na-miss. I love you. Paulit-ulit niyang binabanggit sa gitna ng aming halikan. Tinula ko siya kasi kanina pa kami naghahalikan dito sa may lobby. Baka may makakita sa amin. I miss you. Binuhat niya ako tinala sa isang kwarto. Binaba niya ako at sinandal ako sa dingding. Ang kanyang kamay ay isa-isang kinakalas ang botones ng aking blouse, habang ako naman ay kinakalas ang buckle ng kanyang belt. Bumaba pa ang kanyang mga halik papunta sa akin panga, sa aking leeg at nang napatili ako sa gulat nang imulat kong aking mga mata. May mga tao. Shit. Mabilis na ako niyakap ni Samuel at dinalas-labas ng silid na iyon. Samuel! Sigaw ko sa kanya. Hindi nag-iingat kasi. Kararating ko lang galing sa stress-free na bakasyon pero issue at scandal na naman agad ang kaharapin ko. Tumawa siya. Don't worry. Mga pinsan ko mga iyon. Ano? Nakakahiya. Diyos ko. Nagawa pang tumawa ng lalaking ito. Halika, ipakikilala kita sa kanila. Ayoko. Wala lang yun sa kanila. Hinampas ko ang braso niya. Anong wala lang? At saka ba't mo ba ako pinasok doon? May tao naman pala. Akala ko nasa taas sila. Sorry. Niyakap niya ako tinalikan sa pising niya. Nagbukas ang pintuan sa pinanggalingan namin silid kaya mabilis kong naitulak si Samuel. Nakangising nakatingin sa amin ng tatlong lalaki na hindi nalalayo sa kagwapuhan ni Samuel. Hinihintay kayo ni na daddy. Pakilala mo daw ang girlfriend mo.
Pakiramdam ko na wala ng kulay ang mukha ko. Daddy? Ibig sabihin nandyan ang buong kamag-anakan ni Samuel? Sa ibang araw na lang. Tumatawa namang sabi ng lalaki. Nagawa pa talagang tumawa. Halos lumubog na nga ako sa hiya dito. Nice to finally meet you, Kayla. May ngisi sa labi ang mga pinsan niya. Hindi ko sila magawang tingnan ng matagal dahil halata naman ang aasar sila. Napakaganda ng first meeting namin. God. By the way, Cass, saan mo nabili yung black na underwear mo? Ang lakas ng tawa nila. Pumasok na nga kayo doon. Nahiya na tuloy ang girlfriend ko. Girlfriend daw? Sinagot ka na ba? Hindi ba? Baka sinagot na ako kung hindi kayo storbo. Kayo nga itong storbo kung saan pintuan na lang kayo pumapasok. Nakakainis. Pang-asar din itong mga pinsan niya eh. Babalik na kami sa loob dahil may importante kaming meeting. Mga baliw din ng mga to. Hayaan mo sila. Ang dali lang para sa kanya na sabihin iyon. Gusto mo magpunta sa bahay? Naalala ko ang mommy niya kaya mabilis akong umiling. Hindi sa bahay ng parents ko. Sa bahay ko. Next time na lang, Samuel. Uuwi na din ako. Wala na akong energy para sa kung ano iniisip ko dyan. Pagkatapos ng bagong kahihiyan ko. It's okay, baby. Wala lang yun sa kanila. Uuwi na ako. Okay, ihatid na lang kita. Wag na. May meeting pa kayo eh. Sige, ihatid kita kahit hanggang sasakyan mo lang.